Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga bunyog. Alas 6 ng gabi ho rito. Mukhang uulan. Sana hindi mag-brown out, no? Mapuputol tayo. Sana hindi. Sabi dito, magbigay ho tayo ng reaksyon dito. Hindi na hindi na maaaresto kahit lisensya ng mga baril ni Kibuloy, hindi ma-revoke ng PNP. Oh. Sabi ni, kay Attorney Enzo po ito eh. Oo. Pakinggan natin yung konti at magbigay tayo ng at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so ngayong mga kabunyog, si Senadora Risa Hontiveros 1 hour ago lang ho ito eh. naglabas ngayon ng komentaryo. Nandyan sabi ni Senadora Risa Hontiveros, what's taking PNP so long to revoke Kibuloy's gun licenses? So, dito talaga mga kabunyog sa nangyayari ngayon, dito sa issue ni Kibuloy, parang grabe na ang sampal na inaabot ng PNP dito. Ng PNP, ng NBI, yung mga law enforcement agencies natin. Grabe na ang sampal na inaabot dito, kaliwat kanan eh. Bakit? Hindi na nga naaaresto si Kibuloy, wala pang naaaresto kahit isa man lang sa mga co-accused ni Kibuloy, at yung mga armas ni Kibuloy na may lisensya ng PNP, ni hindi pa nga nare-revoke ng PNP. Hindi nare-revoke. Hindi nababawi, natatanggalan ng lisensya yung mga baril ni Kibuloy. Ang sabi kasi ng abogado ni Kibuloy at ang sabi rin ng PNP, hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang natanggalan ng lisensya yung mga baril ni Kibuloy. Sos, ano pa ba si Kibuloy ngayon? Di ba fugitive from justice, nagtatago? Huwag niyong sabihin hindi pa yan may dideklara na pugante o nagtatago. Di ba? Ang problema talaga kasi natin mga kabunyog, ito mismong PNP hindi nagpapakita ng pangil at determinasyon. Parang nakakaduda itong mga PNP na to eh. Dapat sa ganitong sitwasyon, itong mga kabunyog, mga kababayan, sa sitwasyon na ito, si Kibuloy hindi sumusurrender, hindi naaaresto. Yung kanya, ibig sabihin yan, fugitive from justice na yan. Malinaw yan, puganti yan. Ngayon, kung puganti yan, mayroong binigay sa kanyang lisensya sa 17 baril yata. Mayroon siyang license na to own, possess firearms para sa 17 baril. Mga high-powered, assault rifles yun. So ngayon na nagtatago siya, ngayon na puganti siya, mayroong warrant of arrest sa kanya, napakarami ng warrant of arrest sa kanya, tapos ganyan ang ginagawa niya. Tapos hindi mo pa rin i-revoke yung lisensya niya sa baril? Anong nangyayari sa PNP? Dapat i-revoke niya sa baril. Para kung hindi niya pa rin i-surrender kahit yung mga baril na yan, pwede na siyang kasuhan ng illegal possession of firearms. Kasi revoke na yung mga baril niya, lisensya niya sa baril. Kaya lang, kahit yung pag-revoke ng lisensya sa baril, sabi ng PNP, hindi namin maaaring gawin yan. Bakit hindi? Puganti na sa hustisya yung fugitive from justice na yung tao, tapos hindi nyo pa rin ma-revoke yung lisensya niya sa baril. Ang mga lisensya na mga ganyan, napag-aralan namin yan sa constitutional law dahil teacher ako niyan. Nagtuturo ako ng constitutional law 2. Ang mga license to own, possess firearms, ang tawag dyan LTOP, LTOPFP, license to own, possess firearms. Yung lisensya mo na magmay-ari, own, and possess, ibig sabihin may hawak. Mga kabunyog, privilege yan. Pribilehiyo yan. Hindi naman yan right. Bakit? May right ba sa tayo to own, possess firearms? Wala tayong right. Hindi yan right. That is a privilege. Yan ay license. Parang katulad din ng SMNI, yung mga franchise ng mga TV networks. Ang franchise na yan, yung mga franchise na yan, subject to control and regulation by the state yan. Kahit yung driver's license mo, okay,
may driver's license ka. Right? Pinost ko kanina ang haba ng putol kasi lakas ng ulan. Kaya katutuloy ko lang ho nito. Layo ng Ugwat to, isang oras. No? Buti nga ho, hindi ho live eh. Kung naka-live ho, ay, mawala na ho yun. Mayroon pang konting kulog-kulog ng mga boss. Magbigay na ho tayo ng ano dito. Reaksyon dyan sa nangyayari na yan, sa PMP na yan, no? Alam nyo, yung inaano ni Atty. Enzo, talagang dapat kansilahin na yung lisensya niyan. Di ba? Sabi na nga, hindi siya papahuli ng buhay. Ano pang, bakit nagtatagal pa, hindi pa kansilahin na? Sinasabi na nga niya, lalaban siya. Oh, anong dapat mong gawin? Kansilahin mo na yung ano niya, tapos kumpiskahin mo lahat yung baril niya, parang kagaya nung nangyari kay Tebes. Di ba? Oh, nilusob siya, lahat yung mga baril niya, kinuha. Ito masyadong baby itong ano na to, grupo ni Digong na to, o di ba? Maski si Digong dapat din. Pero baka may iniisip talaga si His Excellency. Dapat kansilahin na lahat ng ano nun eh. Kasi nga nag-aano na sila na pinabababa na nila, talagang gusto na nilang rebellion ng habol nila eh, para iupo nila si Sara eh, di ba? At yun na parating paulit-ulit na sinasabi ni Digong. Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Ilan ang lisensyadong baril ni Digong, di ba mga boss? Tingnan natin kung anong mangyayari riyan. Anyway, balitado na ho yung ICC talaga, no? Ba? Pero talagang nakakapagtaka mga tren, yung galaw ng mga kapulisan. Parang napakaliit ng intelligence span eh, di ba? Yun na lang kay Bantag. Kakalat-kalat si Bantag sa Baguio, nangangabayo pa at kung ano-anong mga ginagawa sa Baguio. Pagbaba ng warrant of arrest, wala ng Bantag. Samantalang kung pinostehan na nila dati si Bantag, pagdating ng warrant of arrest, kukunin na lang nila si Bantag, di ba? Ganyan din sana yung kay Kibulog, di ba? Ang mabigato rito kay Kibulog, meron pang 5 siyang kasama doon sa non-bailable na offense na yung dati sumuko, nagpiyansa, nakapiyansa, nilabas na agad. Tapos yung nakasama rin pala sila dito sa panibagong non-bailable offense na kaso sa Pasig. Hindi na nila rin makita. Mahiwaga ho talaga itong grupo ni Duterte na to. At yun nga, paulit-ulit sinasabi ng Arlene Stone na yung si Kibulog, ayon sa kanya, may private army. At parang ano rin eh, yung pattern parang kagaya rin nung Senior Aguila, di ba? May sarili rin siyang mga tinetrain na mga warriors. Ganun eh. May sarili silang ano eh. Halos parehas din yung pattern na nung kay Kibulog, kaya lang hindi nakalaki yung ano, ano ba na nangyari na naman doon? Wala na naman tayong balita doon sa kay Senior Aguila. May pumalit daw na mamahala doon sa kabundukan na ilan daang hektarya, di ba? Hindi yata rin naalis doon yung mga taong nandoon eh. Di ba? Ewan ko sa anong nangyayari rito. Makinig naman tayo kay Atty. Claire, no? Yung pagiging ano niya, Deputy Secretary, I think, sabi mo nga, nung una ang inaay niya na DND. 5 hours ago ho ito mga boss. Hindi. At hindi siya pinagbigyan partner doon sa posisyon eh. Kaya pinili niya maging ano to. Hindi, binigay yun ni PBBM. Ang sabi si PBBM, siguro daw, ito naman si PBBM, tingin ko talaga may kasalanan siya din dito eh. Is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Palagay ko, kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Dapat tinignan niya talaga yung expertise ng mga tao niya, hindi lalagay ka ng lagay sa posisyon eh. Ang sabi niya, siguro yung pagiging nanay ni VP Sara at yung gusto niya matapos yung anak niya, Pwede sapat maging- yun para maging Deputy Secretary. Hello? Pwede na ba yun? Di lahat ng nanay dyan na nag-aalaga ng anak, na gusto magpaharal ng anak, pwede na maging guro. Deputy Secretary. Naman.
Kaya yan ba yung naging konsiderasyon mo? Dapat tinignan mo muna yung capacity ni VP Sara kasi edukasyon yung pinag-uusapan natin. Oo. You're wrong there talaga. Ngayon, hindi mo matanggal-tanggal. Magbigyan na uri tayo ng tanong dyan, mga chip, no? Si Atty. Claire talaga. Sana hulog din ang langit ito. Oo. Si Atty. Claire Castro. God moves in a very mysterious way, ha? Pag ito ang nakasama nila sa Senado, palagi ko maraming susuot sa ilalim ng upuan. Malaking gulo. Oo, ha? Malaking gulo. Eh, hindi ho to yeser, eh. Maraming tanga na baka magulo, sigurado magulo. Hindi ho ano si Atty. Claire, eh. Hindi ho siya patanggap na matatalo siya ng mali, eh, di ba? Oh, di kagaya diyan sa Senado, may mga naghahari-hari diyan, wala naman alam Okinawa, Japan, di ba? Eh pag nandiyan ho si Atty. Claire Castro, eh ibang usapan, ah. Anyway, mga boss. Ito tanong. Sasagot naman yung mga commentators ko. Sino sa palagay nyo ang may kasalanan dito sa pwesto nitong si Sara Duterte bilang DepEd Secretary? ang gusto niya raw, Department of National Defense, hindi binigay sa kanya ni His Excellency, ha? At yun nga, inilagay na lang daw siya. Sabi niya, tinanggap naman daw nitong si Sara yung posisyon na ibinigay niya, nilagay ni His Excellency sa bilang DepEd Secretary. Eh, sino ayaw? Maski ba, pero inamin ni Sara Duterte na wala siyang nalalaman. Kasi nga, hindi naman siya kumbaga sa si Sara Duterte, ginawa siyang si Sara Duterte, boksingero. Expert siya sa pananapak. Ginawa siyang, parang chef. Oo. Hindi basta chef, siya ang head talaga ng teacher ng culinary. Siya talagang magaling siyang magluto. Hindi naman marunong pala magluto. Sige. Ang gulo nitong dalawang mag-partner na to, sa totoo lang. Ngayon, di raw niya matanggal-tanggal, sabi ni Atty. Claire, di ba? At parang kay His Excellency, okay, hindi raw niya dapat tanggalin. Ang gulo, no? Parang yung rin, kay Rimulya, nung nagkaroon ng kaso yung anak niya. Maraming humihiling na mag-resign ka na, Rimulya, for delikadesa. Kasi siya ang may hawak nga naman, doon dadaan yung kaso. Siya ang head ng Department of Justice. Siyempre, baka mamaniobra, whatsoever. Sabi ni Rimulya, ba't ako magre-resign? Kung tatanggalin ako ng presidente, presidente nag-appoint sa akin, eh. Sabi naman ni Marcos, hindi kita tatanggalin. Diba? Yan yan. Ganyan din yan, mga friend. Doon kay Sara Duterte. Marami nagsasabi na kung may delikadesa ka, Sara, mag-resign ka na. Kung may natitira ka pang konting sa sarili mo, respeto. Mga ganun na naririnig, eh. Hindi ka natanggap. Kumbaga sa sinabi na nga ni First Lady na ikaw hindi ka natanggap sa pamilya. At saka yun nga, iba naman yung mo. Hindi ka naman yung buong pamilya mo, ginaganyan yung boss mo, ganun. Kaya, for delikadesa, mag-resign ka na, sabi. Maraming nagsasabi, isa lang naman sasabihin ni Sara, parang kagaya rin ni Rimulya. Kung tatanggalin ako, di, sige. Diba? Mga ganun yan, eh. Pero sabihin mo, mag-resign si Sara, you're barking at the wrong tree, sabi. Anong delikadesa sinasabi yung laki ng pondo niyan? Diba? Mga boss, wala. Malabo pa sa tinta ng posisyon, magre-resign yan. At, eto nga tanong, sino may kasalanan ngayon? In-appoint, ikaw man to, i-appoint ka
yung nag-appoint sa'yo, maski na marami nang nagsasabi na, ako, sa tansya ko, tama rin si Atty. Claire. Ang may kasalanan talaga dyan, itong si His Excellency. O, diba? O, sabihin na natin nagkamali ka, na in-appoint mo, na nalaban mo palang palpak yan. Marami nang nagsasabi sa'yo, palpak yan, palpak. Ayaw mo pa rin tanggalin. Kung hihintayin mo mag-resign niya si Sara Duterte, naghihintay ka ng pagputi ng uwak. O, kaya ngayon, walang kasalanan si Sara Duterte. Ikaw ang nag-appoint. Ikaw ang naglagay. Kaya ang katwiran dyan, di ikaw ang magtanggal. Di ba? Ayaw mo tanggalin. O, dito ako. Yung mga assistant ko, marami namang assistant ako. Anong dapat natin gawin? O, nagtatanong siya ro sa para bang sa eskwelahan, ginawa mong principal, meron naman akong assistant principal eh. O, dito na ako magtatanong. Ganun na nangyayari dyan kay Sara Duterte. Wala siya alam eh. O, sabi ka, puro kaya ngayon lang ako nakakita ito mga friend. Pag tag-init, pag tag-init, kung mainit, no classes. O, nung panahon nag-aaral ako, wala akong problema yung tag-init eh. Ang problema, pag bagyo, pag signal number 3, no classes. Pero tag-init, ewan ko, ngayon lang ako nakakita ng tag-init na kasi may electric pa naman diba? O, basta ganun na lang. Hintay na lang natin ang ICC. Pag hindi naki-operate ito si His Excellency, wala na tayong ano dapat pagsabihan yan. Sabihin, tayo ay mga biktima ng unitives. Mga away-away, wala yan, kunyari. Kunyari-kunyarian lang yan. Di buloy. Pag hindi ho naki-operate sa ICC, si His Excellency, wala ho yan. Tapos na ang istorya ng away kuno ng Duterte. Kasi sa ICC, kasama si Sara Duterte, sama si Bato, sama yata rin si Bongo. O, di ba? Kasi yan nga, sabi nga, di ba? Walang magiging na positive si His Excellency pag hindi siya naki-operate sa ICC, hindi niya in-honor ang ICC, hindi siya tumulong. Wala siya magiging puro abono. Wala siyang kikitain, gano'n. At saka yun nga, napakapangit na ng imahe niya sa buong mundo. Cuddling of criminals. Ano yun ang patak dyan eh. Wala na hong iba. No? Yun na lang ang hintay natin. Maski na anong gulo-gulo dyan. O, di ba? Ipagtanggol niya si Sara. Bahala siya. Excellency nga siya, di ba? Tignan natin kung meron pa siyang tinatagong laro, di ba? Mag-collab na po tayo, mga boss. Mantakin yung sakit niyan. Ang dami na nagsasabi sa kanya, palpak yang nakapwesto sa yang si Sara Duterte dyan sa Department of Education. Oh, pinagre-resign, ayaw, tanggalin mo na, palitan mo na. Sila Profesora Cielo Magno ang nagsasabi, sila Atty. Claire, marami pa hong iba. Si Secretary Llamas, Ronald Llamas, buti sana kung pera mo yung pinasweldo mo dyan eh. Ang laki-laki na sweldo niyan eh. Pera ng mamamayan yan. Di ba? Taxpayers money. Tapos pupwestuhan mo ng para kang nagpwesto ng isang kusinera na hindi naman pala marunong magluto. Di patay tayo dyan. Di ba? Para kang ng pwesto ka na isang driver, hindi marunong magmaneho. Ganun yan eh. O sadyang lang mga friend, sa palagay nyo, tinapos lang ni His Excellency ang mga kumakalat na balita na si BP Lenin Robredo na ang magiging kapalit ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Ngayon, wala na kayong pag-uusapan. Wala nang si BP Lenin ang magiging DepEd Secretary dahil sabi ni His Excellency, hindi niya tatanggalin si Sara at wala siyang nakikita na palpak ni Sara. Hindi raw kurap, hindi raw, wala naman daw sakit o hindi na para tanggalin. Wala raw dahilan para yan ay kanyang tanggalin.
Mag-collab na tayo, anak ka ng kamoting haoy, oh. Ha? Del Soriano, shout out. Walang sound, meron. Chopista Bunao, shout out, ha. Good PM, Kuya Rox. At sa mga ka-warriors, ano ba talaga ang sikreto ninyo ng mga Duterte? Bakit panay ang pambabasto sa'yo at sa pamilya mo ay todo tanggol ka pa rin? Oh, yan ang pinakamalaking tanong dyan, Chopista. Ha? Ano to? Sir Dor. Ha? Sabi niya, it's becoming obvious that PBBM is subservient and cannot and will not touch the Dutertes. Pwede. Ibig mo na ulit ito. PBBM, ano ba talaga ang plano mo sa bansang ito? Ang kawawain ang mamayang Pilipino o kakampi mo na rin sila? O, yun ang tanong eh. Maraming tanong talaga eh, di ba? Mga chip. Arnold po si Diego, shout out ha. Sabi niya, nakakapagduda nga po eh. O, di ba? Ewan ko dito kay Extra LNC ha. Ted, sabi ni Ted sino bang inutil na presidente ang maglalagay ng isang bobo at incompetent sa DepEd Secretary? Magtatanong ka nga sa presidente sa buong mundo. Siyempre wala. Dito lang sa Pilipinas. Dahil ang naging presidente ay inutil. Sa dilang inutil. Ano ba? Ang galit si Ted. Kagat sa sariling daliri ang nangyayari lagi sa atin. Kawawang Pilipinas na pinagbuwisan ng buhay ng ating mga bayani. Hoy, 3JC Hope, shout out. Sumagot din si 3JC Hope. Wala po siyang planong whatsoever. Ay, meron pala. Tawa-tawa siya, oh. Ang plano niya kung paano siya papalit kay BBM. Yun mismo eh, di ba? Yun ang plano ni Sara, ha? Pero magulo po to, magulo. Sa totoo, marami hong popcorn tayo ubusin dito. Pag dumating na nga po yung warrant of arrest ng ICC. No? Yan na ho. Ito, pinal. Oh, kung ako ay magpalit na ng content o ano. Niloloko lang ko tayo nito. Diba? Walang yun. Estrelita Hero, shout out. Hello po Sir Roque, watching from Japan. Sabi ni Estrelita. Shout out Reinicho na ka. Kontakin mo nga kung si Reinicho. Paki Estrelita Heroes. Nandiyan siya sa Japan eh. Anak-anakan ko yun eh. Nawala na sa ano eh. Ano siya? Interpreter siya. English teacher siya eh. Tess Tenko, shout out. Karoke, mukhang dramahan nga lang ata. Naglabas ng report ang Rappler na sa huli baka itaas pa ni BBM ang kamay ni Sara. Yun, putik yan. Patay tayo dyan. Kaya nga eh. Debrado Ludovico, shout out ha. Aba, ay talagang bulag na itong si Bleng Blong. Naku po naman, ano ba talaga ang alas na hawak sa'yo ng mga Duterte? Pwe, lecheng hinduropot, walang bayag. Galit si Librado. His Excellency, ano ba? Estrelita Heroes, oh. Paano po magre-resign yan? BP Sara na yan. Laki ng budget ng DepEd. Nakatikim ng 125 million spent in just 11 days. Ba naman ang confidential fund? Ang kapal ng mukha. Ang pagkapal ng mukha mo, BP Sara. Kahit naman wala kang silbi sa DepEd. Boba. Mainit ang ulo ni Estrelita. User, shout out. Takot siya kay Inday. Kaya ayaw niyang tanggalin bilang DepEd Secretary. Pwede. Estrelita Heroes ulit oh. Wala kang delikadesa, BP Sara. Kahit karamihan say mag-resign ka na as DepEd Secretary, kahit na bumaba ang level ng edukasyon dyan, wala kang paki sa ahensya ng DepEd. Basta ikaw tumatanggap lang ng sweldo ng bayan. Ewan ko sa'yo, buwisit ka.
Saramaw, kayo ng tatay mo, si Digong nyo, kapatid mo si Pulong, at si Baste. Ang pasaway kayo, visit, mainit ang ulo ni Estrelita. Oh. Mami Bear, shout out Good evening, Sir Roque. Hindi ho basta-basta masisibak ni PBBM si Inday, kundi baka magkakabukuhan kung ano kung ano man sikretong meron silang dalawa. Patay tayo dyan. Pwede rin. Ngayon na kay Inday na yon kung magre-resign siya. Kaya lang, kasing tigas ng asfalto ang pagmumukha niya. Suportahan na lang natin si BBM sa ngayon. Ano pa nga ang gagawin natin, Mama Bear? Pero yun nga, Mama Bear, pag dumating ang ICC at hindi nakiki-operate ito, tapos na ito. Lato yung mga away-away na yan, away-awayan lang yan. Kumbaga sa sila ho ay nagbabahay-bahayan lang. Yun na ho yan, wala nang iba. User, Tsaka yung mga sinasabi ni itong si Estasi na lalalaban siya sa hindi siya ganun ito, sa China, hindi, wala na ho lahat yan. Zero na ho yan. Di ba? Lalaban ka sa China. Kung ano ilalaban mo, bakit di mo? Eto na nga ICC. Ayaw mo anong kabaliwan yan, di ba? User ulit. Sa totoo, bakit dinaya kayang alisin? Sa totoo, bakit di niya kayang alisin si Sara? Huwag nang ipagtanggol si Marcos. Huwag nang ipagtanggol si Marcos. 3J show ulit. Sa aking palagay lang naman parang ganito yan Ito naman. Para malabanan mo ang mga kriminal, dapat kunwari ay maging ganun ka din. Ayun. Galing para papasok mo ang mundo ng mga kriminal. Yun. You have to be like one of them. Ang ibig kong sabihin, hindi lalabanan ni BBM ang Duterte sa tamang proseso, kundi sa proseso ng mga kriminal. You know what I mean? Nabi mo pa. Siguro nanonood ng mga pelikulang James Bond. Jaime Villapando, shout out. Good evening, Karox. Anong pinaggagawa ni Kimo? Parang tanga lang. In full butter gear. Napanood mo si yung Kiki mo, in full butter gear, tapos mag-ano lang pala yung gago, tag dito, treadmill. Panood mo si Batang Manila Toits, So, lalong uminit nung umulan mo. Ba yan? With long firearms habang nag-treadmill. Anong kahunghangan na naman ang ipinakikita nito? Senador ba to? Ang laki ng sayad. Oy, Jaime. Actually, hindi lang siya. Marami sila. Same feather flocks together nga di ba? Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Puro lahat naman may sayad Wala kang tulak kabigin, puro tulak. Walang kakabigin. Sa totoo lang, ukinawa dyan pa naman nangyari rito. Diyos ko. Mantakin mo. Si Kibulog, pinagtatanggol nila, isang siraulo. Di ba? Saan ka nakakita, di ba? Isa rin naman to si Excellency. Ano ba? Pinagtatanggol niya si Inday. Miski na winawalang yana siya ng pamilya ni Inday, pinagtatanggol niya pa rin si Inday. Minamalat na ako sa iyo, His Excellency, Natuwa-tuwa ka talaga sa totoo lang. Only the Philippines yan. Pera ng bayan na sinisweldo niyan, His Excellency, yung ayaw mong tanggalin sa Department of Education. Ayos na sana kung nagkamali ka Pero ngayon ang dami nagsasabing mali ka. Ipinipilit mo pa rin tama ka. Ano ba yan? Gayahin mo si Digong. Tapos si Digong, pinuwesto niya si BP Lenny, drug czar. Kasi si BP Lenny maingay Kaya, mali ang ganyan, ito. O di ikaw na, sabi ni Digong. Kinol siya, kala niya, tatanggihan ni BP Lenny o kinol siya. Isang linggo lang Sabi nung, ano ikaw gawa? Paktay tayo dyan. Paano pinatawag na ni BP Lenny yung mga nasa PIDEA?
tinanong niya na kung paano ang tumbok ni BP Lenny hindi sa baba eh. Yung mga big time na ano, tinutaka na yun eh. Oo. Nanginig yung ano ni Digong eh, eklot niya eh. Tanggal agad si BP Lenny, ang bilis eh. Isang linggo lang yata, naging drug czar. Eto, Sus Mariosep. Sinusuka na ng tao yung ini-appoint mo, ayaw mo pa alisin. Ano kalasi? Pero San Juan, no? Good evening po, Aros. Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa katotohanan si PBBM na sa mga Duterte tulad kay Sara bilang sekretary ng DepEd, yan ang hindi maganda para sa ating mamamayang Pilipino. Mismo. Ha? Buti sana kung ang sweldo niya sa kanya ng bulsa niyang gagaling, di ba? Ay, Villapando ulit, oh. Baliw na Pangulo si BBM. Kitang-kita na ang mga kapalpakan ni Sara at inamin na inkompetensya, ayaw pang palitan. Hanip talaga ang pagkabaliw. Yun. Sabi ko, patay tayo. Kalatibaya, shout out. Librado Ludovico ulit. Ha? Hoy mga tanga, huwag dito sa Mister sa totoo lang pumasok. Maghanap kayo ng iba para kayong si Padilla, bigote, maling-mali ang pinto na pinasok. Wala na, tignan mo Librado, wala na siya ngayon. Oh. Good evening, Karoke. Banat lang, Karoke. Huwag kang umatras, sabi ni Kala at ni Bayaw. Basta nandiyan kayo, di tayo di ba? Huwag lang. Biglang hindi makiki-operate si extra LNC, ibang usapan na yun. Tabla-tabla na tayo, hanap na tayo ng ibang content. Niloloko lang tayo, itong mga Duterte at Marcos kung sakasakali. O, di ba? Away-away kuno lang yan. AJ Reyes, shout out. Bata ni BBM, bata ni BBM yan. Kita mo, protektado pa niya, Digong. Protektado pa niya, Digong, masama na yan. No, di ba? Shout out, Akira Milus. May you have good day. Ingat palagi, sabi ni Kalatni. Wala naman si Akira. Joe Flores, my friend, shout out Brother Eli Asisio, shout out. Federico Mandaco. No comment na ako dyan sa katangahan ni Marcos. Lalong bababa ang trust rating niya at tataas lalo si Sara. Lilo, muna ako dyan kay Marcos. Manood na lang muna ako ng vlogs. Yung mga nagpupunta sa bundok, namimigay ng tulong sa mga natutulog sa kariton. Wala na akong gana kay Marcos. Yan ang ko. Gusto mo ba yung ganyan? Yung umakit sa bundok, namimigay ng tulong? Kayang-kaya ko yan, friend. Joe Kiano, shout out. Iba talaga ang bobong Marcos. Patay tayo dyan. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife. God bless po. Stay safe. Stay safe. Karen, Ladies Anita, ha. Ladies Anita ulit, PBBM, gumising ka sa katotohanan na karapat-dapat mo nang tanggalin sapagkat hindi niya alam ang obligasyon niya bilang sekretary ng DepEd. PBBM, ano pa ang sikreto at ikinatatakot mo sa Duterte shit family? Unbelievable. Asawa mo, ipinahiya mo, mas pinagtakpan at kinampihan mo pa. Anong klaseng presidente ka ng Pilipinas? Totoo nga ang weak president ka. Palibhasa ay fake ang panganalo. Pagkapanalo, gumising ka, PBBM. Galit na rin si Ladies Anita. Arlen Tayam, shout out Gago ka talaga, hinayupa kang BBM ka. Talagang wala kang karapatang maging presidente. Sinisiraan mo pa ang asawa mo? Ano yan? Naasawa mo? Ano yan? Naasawa mo, bobo? Ano pa na abogado? Abogado yung asawa mo. Anong silbi niyan? O, diba? Ladies Anita ulit. Si Butangera Sara bilang Secretary of DepEd, wala siyang alam. Sa ilang taon na niya sa DepEd, walang mga guro, maraming reklamo. Nakikinig ka pa ba sa balita? Panay kasi abroad mo. Hindi mo binubusisi lahat. Imulat mo ang mga mata mo. Huwag ka nang tatanga-tanga dyan.
Init ang ulo ni Ladies Anita kay His Excellency. Ha? Ladies Anita ulit, oh. Bakit pati si Butangera Sara kailangan mong pahintulutan na magkaroon ng 400 PSG? Pera ng taong bayan ang mga ginagastos ninyo. Nasaan na ang paliwanag sa pera na kinuha ni Butangera Sara sa natira sa ni BP Leni Robredo? Nasaan ang paliwanag ni Hindoropot Butangera Sara? Magnanakaw si Butangera Sara. Anong sinasabi mo, PBBM? Na hindi naman magnanakaw. Excuse me. Ano ba ang ikinatatakot mo sa Duterte shit family? Hindi ko rin alam, Ladies Anita. Siya lang ang tanging nakakaalam. Oh. Tayo tayo dyan. Alberto Olaer, shout out. Karoke, bakit ayaw pang sipain ni PBBM itong sabi ni Harry Roque na nagselos daw si First Lady Lisa Araneta Marcos sa napakaganda raw ni Sara Duterte Carpio? Harry Roque, saang parte ng katawan ni BP Sara Duterte Carpio ang maganda niya? Ang maganda niya sa ulo, kung minsan kalbo, sa malaking tato ng kanang binti niya, Harry Roque. Wala akong nakita na sinabi mong napakaganda ng Vice President Sara Duterte Carpio. Harry Roque, maniwala pa ako pag sinabi mong napakaganda ko. Napakaganda ko pa kay First Lady Araneta Marcos, Roque. Ewan ko niya kay Harry Roque, matindi na rin ang tama niya, no? Kulang kasi tayo sa psychiatrist, di ba? Sabi ni BP Leni. Faith and Trust, shout out. Hindi lamang in good hands, kundi boss ni Marcos, yang mga Duterte. Halatang may mga kasunduan ng eleksyon. Hoy, PBBM, pinatunayan mo na mas mahalaga ang Sara sa'yo kesa sa taong bayan. Ipagpatuloy mo lang paglilingkod sa mga Duterte dahil alam naman namin malaki ang utang na loob mo sa amang Duts. Oh. Kaya palagi ko, dapat na talagang magkaroon tayo ng military takeover eh. Pero militar wala nang uupong mga trapo-trapo, militar na. Natatalino naman yan mga PMAer, di ba? Para sa akin mga boss, mas gusto ko ganun ang mangyari. Military takeover. Pero militar ang hahawak. Matinong militar. Wala na yung Senado, wala na yung Kongreso, wala na lahat. Diba? Daming mga matatalinong general dyan. Oo, hindi yung kayo nagpapagamit dyan. Sayang pinag-aralan nyo. Pinaaral kayo ng gobyerno ng mga Pilipino, mga PMAer. Saludo ko kay Trillanes, PMAer yan. Kay Bato, hindi ako sumasaludo dyan. Pag ganun saludo ko kay Bato. Allen Tayamnak, shout out Ang sinabi mo, PBBM, ibig sabihin yan, BBM, maski nampihan mo pa si BP mong traidor. At ibig sabihin yan, BBM, na mahina ang utak ng asawa mo. Ano ka manhug kang BBM, ha? Ano ang gusto mong malalang mangyari sa'yo, sa pamilya mo, o pag naagaw sa'yo ang pwesto mo? Saka ka magsisisi, bobo ka talaga, BBM. Okay? Na nakakainis ka, nabobullshit ako sa'yo. Galit si Arlene Tayam kay BBM. Sino ba na matutuwa dyan? Anyway, baka meron siyang plano, mga friend. Let us wait pagdating ng ICC kung ano mangyayari. Yun ang pinaka Yun ang magsasara diin sa pelikula na to between Duterte and Marcos. Para sa akin yun na lang, wala nang iba. Yun magsasara ng tilon. Ladies Anita ulit PBBM, hindi hindi mo matanggal si Butangera Sara bilang Secretary ng Department of Education ay kahati kasasahod
sa DepEd. Ano siya siniswerte? Yan ang dahilan. Wala kang nakikita na kamalian ni Botangera Sara at nagbubulag-bulagan ka. Mukhang malabo yan, Ladies Anita. Lily Chang, shout out. Sabi niya. Di ba sabi ko nga, Xerox, sanay si Bongbong na kahit anong sabihin mo sa kanya, manhid na yan dahil gawain ng mga yan ang mandambong. Sisiw lang yung mga paratang dyan. Sabi ko nga, kasalanan ni Bongbong yan kung may mga tao siyang incompetent, tamad, tanga at kurap. Siyempre, sino pa ba ang i-appoint niya kundi kapwa niya ding incompetent? Ay, Lily Chang. Yun lang masasabi ko, Lily Chang. Ang galing mo. David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox. Bagay na senadora po si Atty. Claire Castro. Naku! Tapos po kasama pa niya sina Secretary Laila de Lima, Secretary Humberos para maraming aatake sa mga dutae. Naku! Sana David. Atty. Claire, marami nang humihiling na tumakbo ka bilang senador. Mas gusto pa nga, presidente na takbuhin mo. Tutusin. Alin tayo mo? Sabi niya, Tay, ang sarap pag untugin ang ulo ni BBM at Sara. Baka magising si BBM na bobo at maging matalino na si Sara. Magising at mag-resign na. Nakakasuka ang pagmumuka ng dalawa na yan. Ko ba? Ladies Anita ulit to. Xerox, and to your loving wife at sa tulad ko po na sumusubaybay, good night po. Have a blissful night. Sleep well po. Stay safe kayo palagi ni loving wife mo po. Maraming salamat, Sir Roque, sa good topic na tinalakay mo about PBBM at versus Botangera and FL Lisa Araneta Marcos. Masaya ako sa mga komento ng mga sumusubaybay sa iyo, Sir Rox, hindi sa topic ng issue. Mga sumusubaybay sa iyo, Sir Roque, pakiusap naman. Mag-subscribe naman lahat ng mga bagong nagkukomento. Pakiusap bilang suporta natin kay Sir Roque. Maraming salamat mga kapatid ko dito sa programa ni Sir Roque. God bless tayong lahat. Totoo. Susubscribe naman mga yan. Oo, nadagdagan naman. Di ba, friend? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless po. God bless, Raul. David Allen Mendoza ulit to. Karox, palitan na lang po ang tawag sa DepEd. Gawin na lang DepEd. Depth of Education. Bisip. Bagay na bagay kay Sara din Potpot, no? DepEd. Department of Education, ha? Bago yan, ha? Ang galing mo, ha? Dagdag ko pa po, Karox. Ang kapal talaga ng mukha ni Sara Jing. Talo pa ang balat ng buhaya at elepante sa kapal po. Siguro kapag ginawang balat ng bag o sapatos ang balat ni Sara, magunaw man ang mundo, buo pa rin yun. Ikaw naman, David. Pinatawa mo na naman ako. Johnny Bigod, shout out, ha. Gandang gabi, Karoke. Wala ba kayong nahalata dito kay BBM? Hindi niya makanti kahit itong mga Duterte. Kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit anong insulto ang gawin sa kanya, wala pa rin siyang ginagawa. Tsaka itong si Bantag, Tebes at Kibuloy, puro dikit lahat kay Duterte. Bakit hindi sila mahuli-huli? Bakit hindi pa papasukin ni BBM ang ICC para kasuhan si Duterte? Mahina ba siyang presidente o takot lang siya kay Duterte? Dahil may utang na loob siya dito. Dahil hindi siya magiging presidente kung hindi dahil kay Digong. Yan ang problema natin dito kay BBM. Kaya nga, Johnny, hintay natin. Malapit na magsara ang tilo na to, no? Pagdating ng ICC, diyan na natin malalaman. Pag hindi siya nakikooperate, tapos na ang palabas. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend.
Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan. Sa Italy. Nag-aano ako, friend Shervin eh. Ano to? Juice. Tawag dito. Sankis. Sabi ni friend Shervin. Oh. Ayan na naman tayo, Xerox. Buwisit na buhay natin talaga. Ay, buwisit na buhay naman talaga. Siya po ba ay namamangka sa dalawang ilog? Ano pa ba talaga ang meron kay Madam Sapak? Malinaw na maliwanag pa po sa sikat ng araw. Umiiyak na po ang taong bayan sa panawagan dahil sinusuka na po siya sa sobrang kapulpulan, grabing syunga at inutil. Tapos ngayon, kampi at tanggol pa more. Ay naku Sir Rox, hindi ko na po talaga alam. Dapat na po ba talaga tayong umayaw sa earth? Diyos ko po Lord. Ay ko. Ewan. Kung ano nga ba, no? Ha? Iligtas at ilayo mo po sana kami sa mga taong mga walang kaluluwa at anak ni Satanas. Hipuin mo sana at ibalik mo po sa tamang katinuan itong aming pinuno na parang naglalakbay po yata ang utak sa gitna ng dilim at sa duyan ng hangin na pangkalawakan. Patuloy siyang nagiging bulag, pipi at sobrang bingi. Ano po ba talaga ang meron? May itim na lihim po ba talaga na natatakot lumabas at mabunyag? Malamang, ha? Ha? Kapag kinalaban ng itim na paru-parong bukid, kinnampwe, lumayas ka na nga dyan, damontres ka at baka di na kita matansya. Pagbuhuling ko kayong dalawa ng maleche. No? Pinakikipot mong mabuti ang aking mga kasukasuan, ha? Pinakikirot mong mabuti ang aking mga kasukasuan. Layas, Chupi. Wala ka talagang silbi, buwisit. Pag ako talagang nayamot Xerox, sasama na din ako sa kanilang prayer rally. Kaya Ted, shout out Ted, ha? Mabuti pa si Sara, sanay na sanay sa politika. Dapat talagang ilaglag si FL Marcos ni BBM dahil hindi sanay sa politika. Hilo itong BBM nito. Nakasyabo ka ba? Kinawa niya pa. Yun ang tanong, no? Bangag ka ba, ha? Lorna Bele, shout out. Takot si BBM sa mga Dutertaning. Kasi if he goes against them, baka ibulgar ng mga Dutertanings what they did to summer ago, diba? Raul Villanada ulit. Hindi, binubuko naman na eh. Binubuko naman na siya eh. Nanandaya siya. Pero si Sara raw hindi. Gaano kagago to si Glenn Chong? Kinawa niya pa to. Raul Villanada ulit. Baka naman ganito. Hahanapan niyang malaking butas. Hindi lang tanggal. May kaso pang samantala. Ay palilibutan muna ng pagmamahal at ngiti pero maaraw din magaling maglaro ng drama si BBM. Pwede, di ba? Pwede yan, Raul eh. AJ Reyes, oh. Digong. Biyanan ni BBM kahit minumura na siya, okay lang. Malalim yan drama lang lahat. Yan. Tao, huwag kayong tanga. Alintaya mo nito. Ay tanga ka nina. Isa ka rin sa mga tanga. Palawakin mo o paalisin mo. Pataasin mo ang antas ng kakayanan ng utak mo bago ka magngawa dito sa Rocky Warriors. Papasok ka dito, bobo at tanga. Huwag ka nang pumasok dito kasi
ang dito matatalino, bawal ang bobo at tanga. Nakakahiya ka. Napakaliit ng level or kakayan ng utak mo. Ikaw ay makinig kasi ang kayo ng sasagot ng Sara mo sa mga tanong, lalo sa media. Pakialamera ng hindi niya linya. Dapat ang lapit niya yung dapat ang tapat niya yung trabaho niya, yung trabaho ng iba. Naintindihan mo na Nina? Si Nina. wala na si Nina. Alin tayo. Hindi na pumalik yung bugak. Lilichang ulit oh. Papit lang yan si Bongbong. Halata naman, napilitan lang yan kumampi sa US pero maka-China, yan bongit na yan. Hindi lang siya makaayaw sa US dahil may agreement si Pinoy at US about balikatan exercise. Tanong, meron bang nasolusyonan na problema ng bansa yang si Marcos? Puro paandar pa lang naman. Huwag munang bumilib. Hinay-hinay lang muna mga kakamping. Wala pa tayo sa exciting part. Antayin natin ang ICC kung makakaporma at kung hindi, ayawan na. Yun! Yun ang mga Kaya sarap magbasa ng comment ng mga nandito sa totoo lang walang tanga merong nakakapasok pero yun hindi naman tatagal. Ted ulit inutil na presidente ito. Paano mahuhuli si Kibuloy kung protektado niya si Digong Duterte? Protektado siya ni Digong Duterte. Yun na nga. Kaya Ted, hintay lang natin yung ICC kung paano mangyayari Di ba dati sinabi ko na? Kumbaga kay Pilatos, si Digong ay si Pilato, hawak niya the power to crucify Kibuloy and the power to hide Kibuloy. Di ba? Sinabi naman ni Pilato, ni Digong na andyan lang yan sa tamayong, napin nyo. Hindi naman yan alis dyan. Ginagago ni Pilato, ni Digong, ang batas. Nagtatawanan lang nila hindi na nga natin alam kung anong nangyari na kay Kibuloy, di ba? Rodelio Alpilor, shout out. Kaibang klase itong BBM na to. Wow, inday pa talaga. Inday pa talaga. Anong meron sa inyo ni Inday pa BBM? Binabalahura ka na't lahat. Pinagtatanggol mo pa si Inday mo pa. Sensya na, Sir Rox. Kakagalit na kasi. Ingat po, Sir. And God bless po sa ating lahat, Sir Rox. God bless, Rodelio Alpilor. Arlene Tayam ulit Hoy, BBM, sa mga sinabi mo sa asawa mo, pinapahiya mo siya. Ano yan? Praning ka ba, BBM? Patay tayo dyan. Fiona Garin Galaw. Welcome to the club. Fiona Garin Galaw. Nawawala ng respeto ko kay BBM. Ay, ewan ko nga ba? Raul Villanada ulit May kasabihan nga pag binabati ka ng may galak at ngiti, mas mapanganib ang napipintong ganti sa wakas lang ni BBM. Baka sa huli napuno na BP ang salop, di ba? Napit na tayo magsang oras, mga boss. Ladies Anita ulit Butangera Sara, toxic sa ating lahat at lahat ng tuta ng mga Duterte shit. Patay. Johnny Bigud Sorry to say sa mga BBM supporters, pero sa nakikita ko, si BBM ang problema natin dahil hindi niya kayang banggain ang mga Duterte. Johnny, hintayin lang natin. Konting araw na lang siguro. Magkakaalaman na. Sa totoo lang. Pagka hindi siya nakika-operate sa ICC, tabla-tabla na tayo, mga sir. Tayo'y magdasal na lang.
Wala na tayong magagawa dyan. Pinaiikot lang tayo nitong Duterte sa Marcos, di ba? Walang dahilan eh. Para hindi siya makikooperate sa ICC. Ano sa palagay niyo? Ha? Kung mahal niya ang tao, ngayon, kung mahal niya si Duterte, kagaya rin siya ni Ipe at ni Kimo, na handa nilang ibigay ang kanilang buhay para kay Digong. Patay tayo dyan. Sabi nila yan. O, di ba? George Fernandez, shout out. Welcome to the club. Si Makoy Jr., may long-term political interest din kay BP Sara dahil sa anak niyang si Sandro. Malakas si Sara sa Mindanao at kailangan ni Makoy Jr. ang boto. Si Sara ang bet niya sa pagka-presidente sa 2028 at pag nanalo si Sara matapos ang 2034 at si Sandro at 41 years old na at pwede nang tatakbo sa presidente 26. Patay tayo dito. So may usapan na sila ni Sara na karir sa politika. Kung hindi anga-anga at mabudol si Makoy Senior, Junior, si Digong irrelevant na sa 2034. Si Napulong at Baste hanggang Davao na lang ang mga yan. Masyadong magulo yung komento mo, George. Hindi ko kayang sakyan yan. Malayo. Ngayon ang pinag-uusapan natin, nakarating ka na sa 2034. Ha? Sayang basa ko sa'yo. Raul Villanada ulit ito. Kung baka sige, magpakasaw kayo sa bandang huli, ICC ang hantungan ninyo. No, di ba? Raul Villanada ulit ito. O di kaya hanggang ngayon si BBM ay hostage ng mga Duterte dahil sa pagkapanalo ng 2022 election. Natin alam ha. Raul ulit oh. O di kaya ay basa ito. Jaime Villapando ulit oh. Kung gaano kawalang ya si Digong, kung gaano kawalang ya ni Digong kay BBM, ang bait-bait naman ni BBM kay Sara, walang hiya. Totoo. Kakaramdam na nga ako eh. Baka totoo yung sinasabi ni Harry Shoke nagsiselos na si FL, di ba? Marcelino Santa Ana, shout out. Putragis, anong malaking dahilan at hindi matanggal ni BBM si Sara, walang AIDS. May naamoy akong malaking anomalya sa pagkapanalo ng dalawang ito. Sobrang nakakaduda talaga sa ginagawa sa kanya ng mga Duterte. Natitiis niya yung pag-alipusta sa kanya na siya pa yung may pinaka mataas na posisyon sa gobyerno. Hindi na ako naniniwala na ganyan siya kabait. Malaking katangahan na yan. Yung patay tayo. Ako rin eh. Pero Marcelino, antay tayo. Malapit na matapos ang palabas na to. Pag dumating yung ICC. Yun na lang talaga inintay natin mga boss. Erlinda Aquino ulit oh. Kuya, kaya siguro hindi maka-action against Duterte. Siguro meron si PBBM baho tungkol sa election na alam ng mga Dutay. God bless, kuya. Sinasabi na yun. Ni Glenn Chong, nanandaya siya. Pero si Sara raw hindi nandaya. Gaano kagago yan, diba? Ay, nako. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Paano nga tatanggalin ni BBM si Sara? Malaki takot niya sa pamilya ni Duterte. Kaya malabo yung mangyari. Di naman importante kung alam niya ang ibinigay sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary. Ang alam niya, yung tinatarget niya, yung budget dyan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo. Wala naman akong nakikitang dahilan kundi money, money, money. Sinabi mo pa. Shirley J. Sir, shout out Wala akong say sa sinabi ni BBM, Karox. Ano kaya sikreto nila ni Fiona? At bakit niya tinatabla si Lisa niya?
takot na takot pa rin siya sa tatay ni no comment, Fiona. Ano po? Sakit sa ulo ng mga guro itong si Fiona na to. Yun ang maraming nagreklamo to. Yun nga ang pinsan kong principal eh. Yun din na sinasabi sa akin eh. Oo. Walang mga libro, lahat palpak. Oo. Kaya sabi ng pinsan ko, hintayin na lang ako, tito. Mga 3 taon na lang, mag-retire na ako, sabi niya. Mahirap na, sabi niya. Wala kang mapapala doon. At sinabi niya, ha, yan ang pinakabulok sa lahat na naging sekretary ng DepEd. Wala talaga alam eh. Oh, sabi niya, ha, principal po yung pinsan ko. Lorna Velez, oh. Surrendering the Dutertanings and cohorts to ICC will end our country's political instability. And with their arrest, foreign investor will start to trust our government. Mismo! Emily Capistrano sumagot, oh. More prayers pa mga kababayan. God's hear the cry of the poor. God bless the Philippines. Dised, shout out, Dised ha. Xerox, kahina-hinala na ang kabaitan ni BBM. Talagang, hindi, ako nga, sa akin, hindi nakabaitan niya, katangahan na yan. Pero let us wait ha. Baka meron nga siyang ibang mas malalim na laro. No. Malapit na yun, malapit na. Delpin Solatorio. Welcome to the club, Delpin. Parang ibibigay naman tayo sa mga Duterte. Sana maawa naman ang Panginoon sa ating mga Pilipino. Yun nga eh. Hindi naman siguro, sana mali tayo. Rolando Gutay, shout out. Habang nananatili si Sara sa DepEd, papalit ang chance niyang maging presidente sa 2020 dahil nai-expose siya na hindi niya kayang mamuno. Pwede rin. User, shout out. Kaya po tinanggap ni Sara Takaw because of budget. O, diba? User ulit, oh. PBBM, pakawalan mo na yang si Inday, Takaw. Maawa ka sa mga estudyante. Oh, yun. User ulit. Sara, resign now. Hindi ka magre-resign. Parang si ano rin yan eh, si Rimulya, oh, di ba? Anong resign? Kung tanggalin ako ni His Excellency, yun. Oh, di ba? Ganyan din ang sasagot niyan si Sara. Ted, sabi ni Ted, ipinakikilala ni Bongo ang pagkabuhayan niya sa hearing sa Senado versus DSWD. Yun, napanood mo pala, Ted, ha? Nakakatawa nga eh. Galit na galit si Bongo dahil hindi daw binabanggit ang pangalan niya na pagbibigay ng ayuda. Dapat pa bang banggitin ang pangalan mo kung tunay kang bilang tao? Saka, kanino bang pera ang ginagamit mo sa pagbibigay mo ng ayuda? Mahiya ka nga. Yun nga sana tatapikin ko eh. Bukas tapikin natin yan, gago na yan. Buong gago. Hira rin ang ulo, no? Kapal ng mukha, no, Ted? Ted ulit, oh. Sabi ni BBM, tatanggalin lang ang isang DepEd secretary kung hindi na magagawa ang trabaho nito. Hindi ba umamin na si Sara na hindi niya nga kayang pagiging DepEd secretary dahil incompetent siya? Bakit ayaw mo pang tanggalin? Bobo mo. Patay tayo. Normando Reyes, oh. Shout out, ha. Ilang alas kaya ang hawak ni Sara without age at hindi mabitawan ni BBM ang tambalulos-los nito? Para siyang kalawang na dahan-dahang sumisira sa Sierra Madre ni BBM. Ay, nako. Sasakit din ang ulo ko sa Karoks. Buti pa nga, mapagsalompas na rin ako. Ano ba itong to? Kinawa dyan ba? Normando Reyes ulit, oh. Hindi bibitaw sa DepEd si Tambaluslos Sara. Ang laki kaya ng take dyan. Kita naman sa lapad ng tambok ng mukha ni Sara ang kakapalan at katigasan nito. Sensya na kayo, binoto nyo ay latigo ang pagkatao. Magtiis kayo sa halupit niya.
at sa takbo ng istorya, waring iboboto nyo pa sa susunod na Pangulo. Ginusto nyo yan, tiisin nyo yan. Basta ako, pupunta na lang sa planetang Mars. Baka medyo matatahimik ang isip ko doon. Babayu. Hoy, wala yatang hangin doon, friend. Ba't doon ka pa pupunta? Ramon Valencia, shout out. Bossing, bilang tao, may nagawa naman si Fiona Kim sa DepEd. Di ba pinatanggal niya yung drawing, litrato ng mga palamuti sa bawat kwarto? Siya lang ang nakapagpaalis doon. Di ba bilang DepEd Secretary? Totoo. Tsaka yung yung duck clip, yung basta babae, may clip na duck. Oh, yun ang kanyang mga proyekto. Tawa ko ng tawa eh. Kinawa Japan. Mary Grace Santos, shout out. Tama si Atty. Claire, walang silbi si Sara sa DepEd. Sana nga nakikinig si BBM sa panawagan ng nakararami. Yung DepEd mismo, ang dami ng problema sa walang ginagawa na remedyo. Pondo lang ng pinagkahawakan niyan sa DepEd. Sabi nga ni Atty. Lenny sa speech sa UST Batangas, 100,000 ang kulang ng classroom. Gising BBM, salamat. At God bless Carox. God bless Mary Grace Santos. Al Ulalia, shout out Sabi niya, 1 oras na tayo mga boss, oh. Malalaman natin yan pag nandyan ang warrant of arrest ng ICC. Kung ilalaglag ni BBM ang mga Duterte na wala pa yung warrant of arrest galing sa ICC. Mas malaking gulo at posibleng magbulgar na mangonsensya kung anong ginagawa nila last May 9, 2022 election. Na ang pasimuno ay ang matandang Duterte. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. Good day, Al Ulalia. Mary Grace Santos ulit, oh. Idagdag ko lang, sayang, pasweldo sa CF ni Sara. Nakakabuisit na talaga ang bansang ito. Puro pera lang ang nasa isip ng mga politiko. Dapat tanggalin na si Sara at sana palitan siya ng educator talaga. PBBM, manhid ka din sa pangangailangan ng DepEd. Subukan mo namang lumingon sa DepEd. Failed na ang education sa bansa. God bless Carox. God bless Mary Grace. Mary Grace ulit to. Agree po ako Carox sa nabobo ang nag-appoint mismo kasi kahit harap-harapan na ang pagiging incompetent nung ini-appoint, sige pa rin patungo ng education system sa bansa, sa Kumunoy. Gahaman sa CFC BP kaya ayaw mag-resign. Totoo. Emily Capistrano, shout out. Hello Carox. Huwag na tayong magtaka dahil may mga secret agreement yan kaya di yan magsasalita ng kontra sa mga DDS. Sobrang apologetic si BBM kay Sara, parang sampal kay Lisa yan. Siya nga ang pinagtatanggol, si Sara pa ang kinampihan. Yun nga eh. Ako dyan. May kasi, kaya lang yung pero yun nga, sabi nga ni Sara, Apo, alam mo, mahal kita, ha? Tayo dyan. Emily Capistrano ulit, oh. Carox, nawala na sa picture ang news ni si Kibuloy. God bless sa the Philippines. Yun nga eh, pero Marilo Pabianak, shout out Good morning po tayo at sa mga ka-warriors. Ay, nako. Sige lang. Pagbigyan ka pa namin, PBBM, sa mga pag-asta mong tila kinikilig kay Sara without age. Nawa nga sa bandang huli, maging tama ang desisyon mo para sa mga Duterte kapag dumating na ang hatol ng ICC. Grabe, nakakaawa ng mga kabataan. Mga 3 years na po kayong wala pa ding direksyon ang para sa mga kabataan. Sayang na sayang talaga na di ang Madam BP Lenny ang nakaupo. Sana ay magandang plano para sa ating mga Pilipino. God bless us po tay at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pagbian. Ano to? Liu Lozano, shout out. Di makatunog o makapal talaga
mukha ni Inday Butangera. Ibig sabihin ni Da Junior, ikaw mismo ang magkusa kang mag-resign, Inday Batangera. Naku, liulo sa ano. Baka hindi pa tanggapin yan maski mag-resign yan. Totoo lang. 3J Siop, sabi niya, Rox, naniwala pa rin talaga ako na BBM has a valid reason why he is not removing Sara sa DepEd. Kasi sa sobrang bashing na kay BBM dahil dyan kay Sara, di pa rin matinag-tinag si BBM. Pero malay mo rin bigla na lang ding maalis yang Sara na yan. At sana si Lenny na lang ang pumalit sa kanya. Kahit na dihado si Lenny, ang importante education system sa Pinas. Ano nga? 3J Show ulit. Si Rox, incompetent si Sara sa posisyon niya. Pero wala naman sa kanya yon. Ang mahalaga, ang budget ng DepEd. No? Ang dami niyang incompetent ang daming incompetent sa Senado Pero ox lang sa tao kahit balahurain na ang Senado, kahit sa balasubasin nila Bato, Kimo, Tulpo, ox lang sa mga siga. Sa mga siga binoto raw sila ng tao. Sige nga, binoto sila ng tao pero binoto sila para magsilbi sa bayan, hindi maghari-harian sa Senado. Hay, buhay. Yun nga nangyari, 3J Supke. Kung naging senador, akala nila, putik yan. Sally, shout out Tama ka po, Karox. Bobo yung nag-appoint. Natural, bobo yung ini-appoint. At napaka-bobo ng mga bumoto sa mga inutil na yan. 3J Sup ulit Si Rox, ito. Sige, tanggap natin na may power pa. Power pa rin si Duterte kahit paano. Kaya siguro, di malabanan ni BBM ng harapan. Maaring may alas nga si Dutz. Pero ganun pa man, the power is still in the hand of BBM dahil siya ang presidente. Everything is at his disposal. Pero sa mundo ng mga kriminal, may pagkakataon na hindi mo sila kayang labanan ng patas o sa tamang proseso. Kaya yan ang nakikita ko kay BBM. Ang ICC is at his hand pa rin no matter what. Kaya hindi absolute ang control ni Dutz kay BBM. Parang ganito lang yan yung remote control ng ICC nasa kamay ni BBM. Anytime pwede niyang pindutin yun. Pero may kinukonsider pa rin siguro si BBM before he press the button. Yun na yun. Sige. Sana nga. Intay natin na. Pag tama ka, 3J Shop ka. Magpa-burger ka. Cassandra Daisy, shout out. Stressor na talaga itong si Marcos Jr. Nilaglag mo pa si FL Lisa para lang i-defend si Sara Halimaw. Pakiuntog nga, FL Lisa, ang asawa mo. Nakakasawa na ang mga style niya. Hindi nahihiya si Marcos Jr. sa buong mundo. Ang balita ay bangag siya ng galing sa... balita ay bangang siya na ang galing sa mga Duterte. Dagdagan ko pa. Duwag at tawag dyan. Siguro nga tama ang haka-haka natin na may sikreto si Sara Mau at Junior. Hindi kaya ang smart magic nung eleksyon? Malay natin dyan. 3J Shop ulit Si Rox, yung expression ni Ipe nang tawagin siya ng kanyang partido as senador nominee, parang hayok na hayok sa posisyon. Parang laway na laway sa kapangyarihan. Para bang hainas yung handang-handa ng lumapa sa kaba ng bayan. Kadiri. Grabe ka naman. Masyado mo namang inaapi si Balweg. 3J Show po dito. Si Ipe, nabubuntot-buntot lang dati kay Bongo. Duterte Kimo, ngayon magiging kaisa na nila. Kung hindi natin siya pipigilan at wag iboto.
ang dating nakikiamot lang kila Bongo, magiging instant mayaman. Talaga, milyonaryo, automatic. Edna Espinosa, shout out. Anong klaseng pamunuan meron ngayon ang gobyernong ito? Nakakapi ka na? Welcome to the club, Edna Espinosa. Sino ba hindi mapipika? Okay na ako dyan. Beng Camposano, shout out. Mahinang klase kasi presidente, walang paninindigan at korap kasi. Haba na mga pre, no? Okay lang. Federico Mandaco, halatang halata na may masyado itong nangyayari ito between Marcos Romualdez and Duterte ay isang malaking political drama lang. Saan ka nakakita ng isang presidente na binaboy ng mga kaalyado niya, buong pamilya niya, pati asawa niya, binabastos na din, buong puso niyang tinatanggap at ipinagtatanggol pa niya? Kaya yan, si BBM ay hawak sa leg ng mga Duterte, parang puppet lang siya. Kaya tayo, we prepare for the worst. Totoo, yan ang kapangyarihan ng pera. Pag mapera ka, kaya mong paikutin sa palad mo ang tao. Good luck po sa ating lahat. God bless. Sinabi mo pa, Federico. Jun Lagon, my friend, shout out Reynaldo Gonzales, Unique nga po, Sir Rox, ang mandate ni Sara as DepEd Secretary, which is no comment. Kung wala namang nakikitang mali si BBM kay Sara, natural na kay BBM yan BBM yan yung ngang di pagbabayad ng tax, hindi mali sa kanya. At jurisdiction ng ICC. At lalong-lalo na sa pagbabiyahe-biyahe, ala namang nangyayari. Pasasaan ka pa bilang tao, bilang presidente, magbibilang na lang tayo ng mga bituin sa langit at susuntok sa buwan na may galit. Hay, kung wala kang nakikitang mali, yung tama pa makikita mo. Galaw-galaw, mahirap ma-stroke at mangiwi. Lupit mo naman, Reynaldo, Ano? Ay, wala. Sabi niya, ang ganda, Ay, kung wala kang nakikitang mali, yung tama pa, makita mo. Patay tayo. Galing talaga ng mga Rocky Warriors, Manuel Santos, shout out. Xerox, kahit anong pintas ang abutin ng may mga kakapal na muka, baliwala sa kanila dahil sigurado ang panalo nila pagdating sa biglangan sa Comelec. Diba? Sinabi mo pa, Manuel. Arlene tayo mo nito. Tatay Rox, si BBM po ay alipin ng pandaraya ng mga Duterte. Miguel Soriano ulit, Mukhang natakot si BBM. Makikita natin yan, friend, pagdating ng ICC. Soylo Flores, sabi niya, mapapaisip ka talaga ng malalim sa mga galawan ni BBM. Hindi natin alam kung isang klase ng estratehiya ang ginagawa niya o bunga lang talaga ng sobrang kabaitan. Apektado nga lang ang edukasyon ng mga bata. Yun lang yun. Christian Chengnak, shout out Yes po, Tatay Rox. Nasa very good hand ni Cocaine ang kanyang labing SD card. Fake BP. Kaya yung nais na tanggalin ni Cocaine ang bilang tao, niyang partner in crime as DepEd Secretary, wala. Bigo kayo. Good evening po tayo, God, Tyrox, and sa lahat ng mga ka-warriors. Sabi niya. Oy, mission accomplished mga boss. Naka-1 oras tayo may kita. God bless po, God bless. Dasal po, dasal. Sana itama ang ating mga ibigay at matapos na ang istoryang ito. ICC. Dapat may nagrarally na Kung nagawa ng mga Duterte na nagrally doon sa Liwasang Bonifacio para pabagsakin si
Bongbong. Dapat may nagrarally na rin doon sa Liwasang Bonifacio. Sana to, share nyo to matapos to. Dapat may nagrarally na rin sa Liwasang Bonifacio na welcome ICC. You're good for the country. God bless mga boss.